Ang simbahan, hindi rin siya masyadong komportable na tawagin yung community na LGBT. Kasi Hmm. para sa simbahan, wala nang ibang mag-o-honor, wala nang ibang honorific title and a recognition of dignity and the rights of people than to call every human being as a child of God. Ang dami nating mga stereotyping, ang dami Yeah. nating mga prejudices against. Kaya nga, tinuturing sila na isa sa mga marginalized community because they are always misunderstood. And Mhm. what is the key to understanding them? Listen to their stories. Yun yung Hmm. sinasabi ni Pope Francis na who am I to judge? Kung meron mang unang dapat na malaman yung mga tao na nasa ganitong sitwasyon o nasa ganyang pagkilala sa sarili, unay dapat i-reiterate na anak sila ng Diyos. Mhm. Anak sila ng Diyos at hindi na bago ang pagmamahal sa kanila ng Diyos dahil lang sa mga karanasan nila at dahil sa nararamdaman nila. Hello, everyone, and welcome back to the Padscast. And as you can see, I am joined by one of my priest friends na matagal na namin itong binubuo. Pero hindi matuloy-tuloy at sa wakas, nandito na po siya. Let's welcome to the show, Father Franz Dizon. Hi, Hello, Pads. Father Albert. Finally, I'm here. Oo, sobrang excited din ako na maka-join dito sa iyong award-winning, Wow! award-winning, sensational, Yes! and lalo during the pandemic, I've been hearing a lot about this sa mga Mm. parishioners na nakikinig sila. And thank you for doing this Wow, great talaga ba? work. Yeah, maraming nakasurvive sa pandemic na nakikinig sa'yo sa Nice atin naman, diyan sa oo. through this ministry, and I'm grateful to be part of this ngayon. Yes, And I'm thank you, given a chance. Pads. Thank you. Nako. So, saan kayo ngayon, Pads, naka-assign for everyone listening? Siguro alam to ng lahat. Ang Aha. lugar kung saan hinahanap palagi ang nawawalang pusa sa bubungan, ang Baraswain Church na nakikita nila sa 10 piso, no? Batang 90s ka ba? O so Oo, alam mo mas to. matanda ako sa iyo eh. Di ba? Kung meron kang idea tungkol sa 10 piso, alam mo yung simbahan namin. So it's the Yes, yes. historical church, no? Gusto kong tawaging puso ng kasaysayan ng ating bayan, ang Baraswain Church. Nax, matagal ka na doon, Pads? How long? Nung last year lang, August 2022 nung na-assign ako doon. As As anong parochial vicar. parochial vicar? Nako. So, Pads, anong pakiramdam na ma-assign sa isang napaka-distinguished na Ayun, simbahan? inaabangan ko lang kung kailan ako makakasalubong ng Guardia Civil o ng Praile. Hindi, joke lang. Yung pusa. Oo, yung pusa, baka masalubong ko. Siyempre, sino ba namang hindi nakakaalam ng Baraswain Church? Mhm. Everybody knows it. Kaya, sobrang dami ng tao. So, nakaka-amaze lang din na hanggang ngayon, pumupunta doon yung mga tao. Of course, not because of me, but because of the historical significance of the church. Kaya, nakatutuwa na makita yung mga tao na excited sila palagi pag nagsisimba sa Baraswain, picture dito, Mhm. picture doon. Tapos pag naglalakad ako sa umaga, minsan tinutulungan ko yung mga tao na hindi nila alam kung saan yung perfect spot na makikita nila yung fasad ng Ganun? buo. Pinipicturean ko Para ka sila. ng tour guide? Oo, tinuturuan ko sila pero hindi nila alam na pari ako. So para, Kuya, thank you, salamat po, ganyan. Nung minsan bibigyan pa nga ako ng tip. Sabi ko, hindi po, okay lang po. Tapos parang, yun, nakatutuwa lang. Tapos pangalawa, yung sobrang na-amaze pa rin ako sa itsura niya. Ang ganda-ganda kasi ng fasad. Tapos pag nasa loob, ramdam ko yung pagiging solemn. Ang sarap magdasal sa Baraswain Church. Tapos, Mm. Kahit maraming dumadalaw. oo, kasi pag Mm. naman yung mga tao, dumarating, of course, alam nilang simbahan yun. Tumatahimik naman sila sa loob ng simbahan. Hindi nawawala ng tao sa Baraswain Church, even ordinary days. Tapos, yun, sobrang masaya ako, overwhelmed pa rin, sabi ko nga, kahit August, nandun ako, araw-araw nakikita ko, hindi ako nagsasawang tignan kasi ang ganda niya. Mm. Meron ba kayo, Pads, as a taga doon, no? Meron ba kayong tip or trivia para dun sa mga pupuntang Baraswain na dapat nilang gawin, puntahan, makita? Well, ang Baraswain Church ay it's located at the heart of the city of Malolos. When you go to Baraswain Church,
you you can also see the Malolos Cathedral, which is just literally stone throw away, no? Mhm. Ah, pwede siya, walking distance siya. Ako, pag may meeting ako sa Malolos, nilalakad ko lang mula doon. And along the way, makakakita ka ng mga heritage houses. So, para kang nasa vegan din na meron Okay. din siyang vegan feels. Although, marami ng mga bahay yung nawala. Pero, meron pa rin ilang mga bahay na nandun. So, might as well nandun ka. Maglakad ka na din papunta dun sa mga museums na along the way, mapupuntahan mo papunta ng Malolos Cathedral and back, no? So, and that is the same route na tinahak ni Emilio Aguinaldo when the First Republic was inaugurated. Kasi ang residence niya ay yung Malolos Cathedral. So, merong parada from the Malolos Cathedral to Baraswain Church at yun yung road. So, parang you are stepping into history pagka nandun ka sa Malolos. And pangalawa, ang daming makakainan Yun na doon. nga, So, sasabihin ko yeah. na eh. Sobrang traffic sa Malolos, dun sa Paseo kasi dahil Paseo del Congreso ang tawag doon. Mhm. Dahil it used to be, yung street na yon ay nandun nakalagay mga government offices dati. Mm. So, yun ang Pentagon ng yun ang Pentagon ng Pilipinas ng First Republic. So, nandun lang sa paligid, sobrang congested sobrang kipot ng daan kaya laging traffic doon. So, mas advisable na kung hahanap kayo ng kainan, lakad-lakad lang kayo doon. And there's a museum sa Baraswain, may museum din ng political history ng Pilipinas. Lahat ito walking distance lang. So, there's a lot sa Malolos. So, yun. Punta kayo sa amin, ha. Pagka pumunta kayo, magdala na rin kayong pagkain, hanapin nyo ako. Yes. Kailangan may dalang pagkain. Yes, kailangan may Bawal alay. magpakita ng walang dalang pagkain. Yes, kasi iba sabihin nila, ay makikikain kami. Oh, sure. Sige, handa ko yung mesa, dala nyo yung pagkain. Okay, pero hindi naman po ito travel podcast, no? Ito po Ay, sorry. ay podcast pa rin. Sorry. Hindi, okay lang. Akala ko mag-ano pa ako ng itinerary. Nax naman. Hindi, baka maligaw nga tayo, kaya tinigil ko na, no? So, Father Franz, ang favorite question ng mga nakikinig sa podcast kapag pare o religious ang guest, syempre, yung walang katapusang favorite question ng lahat, no? Can you tell us a little about your vocation story? How did you become a priest? O sige, wag na nating gulatin natin sila. Boring ang kwento ko. Gusto ko magpare nung bata ako and then ayun, nagpare ako. Wow. Napaka-exciting. Diba? Wow, exciting, di ba? Well, yun masasabi ko, no? Sabi ko nga, ang lapit ng puso ko kay Saint Dominic kasi si Saint Dominic daw ang boring ng buhay. Kasi parang hindi kasing dramatic ng buhay ni Saint Francis, no? And I would see myself as that, no? Parang expected ko na, of course, hindi ko expected na magiging pari kaagad ako, no? Pero ibig sabihin, yun na talaga yung gusto ko simula pa lang. Kasi may tito akong pari eh. Grade, 1995. So, 5 years old ako. Nakita ko yung ordination niya. And for some reasons, parang attractive sa akin yung idea na maging pare. Tapos, nag-Legion of Mary ako. Later on, naging sacristan, naging active sa simbahan. Di ba, ang boring? Sabi ko sa'yo, tiyo mo, makakatulog ka na. Nagkape nga ako eh. Di ba? Tapos, yun. Siguro, kung meron mang thrill, sa loob na ng seminaryo. Ano yun? Ewan kung naniniwala ka doon. For me, seminary is not a place for people who wants to become priest. Seminary, for me, is a place where Jesus calls young men to be closer to Him. And by being closer to Him, doon niya nadidiscover kung saan ba siya talaga tinatawag. Kaya perhaps yung exciting part ng bukasyon sa pagpapare, sa seminaryo ko naranasan yun. Alam na, siguro, akala ninyo ang boring ng seminaryo. Pero ang seminaryo, dahil nga hindi ka lumalabas, mas marami kang oras na i-confront yung sarili mo. Mas marami kang nakikitang dahilan na, ay, parang hindi ako sa pagpapare. I remember one time, na-invite kaming mga seminarians na umattend ng isang conference on liturgy sa De La Salle University. So, nakakita ko ng mga students na gumagawa ng project sa isang garden doon. May mga camera sila, ganyan. Yun kasi yung gusto ko eh, yung production. So, parang sabi ko, ito ba yung na-miss ko? Paano kung balikan ko? Kasi graduating ako noon third year college ako noon sa seminaryo. Paano kung balikan ko yun? Parang yun na lang yung i-pursue kong buhay. Kasi malapit sa puso ko yun. Not knowing
na eventually, ito palang paghahawak ng camera, balang araw pagsasawaan ko pala. Kagaya na ginagawa ni Father Albert. But I know, hindi ka naman nagsasawa dito. Joke lang yung nagsasawa. Pero ibig sabihin, meron palang leading ang Panginoon na that desire for me to go into production, to create. So lahat pala na ito, eventually, ay magkakaroon ng place sa ministry ko bilang pare. So, yun. For me, sa seminary life, mas doon naging exciting. Pero kung i-tell ko pa in details lahat ng pinagdaanan ko, dapat imbitahin ulit ako ni Father sa isa pang ganito. Joke lang. Akala ko sabihin mo, actually nakwento ko na yun sa isang podcast, sa isang show. I-link Bibigyan mo na lang yung episode. No, hindi pa. Ganun din ako minsan kasi yung parang, actually yung buong kwento po, nasa episode 2 ng podcast. Kaya ako tinanong. Pero ito lang po yung short version. Pero ang galing ng podcast kasi nga, bata pa lang. As in, wala kayong ibang naisip pads na... Well, at one point, naisip ko na mag-abogado. Kasi yung parents ko, madalas silang umalis that time. Kasi na-swindle sila. So, may uma-attend sila ng hearing. Sabi ko, balang araw gusto ko ipagtanggol yung parents ko. Pero alam mo yun, hindi naman siya seryosong thought. Dumaan lang. So, pero, nung nasa seminary ka na, sabi mo, that's where you really discern, di ba? Which is a refreshing idea na hindi alam ng karamihan. No? Iniisip nila pag pumapasok ng seminaryo, sure na. Oo, diba? Kaya takot silang pumasok kasi feeling nila wala nang atrasan. Pero kayo pa, since sinasabi nyo nga, that's where people get, young men or women kung sa kumbento, no? They enter, they get to know Jesus, and then they realize what their vocation really is. Yes. Na, sa inyo, Pads, ano ba yun? Wala bang moments na parang iba ata ang leading ni Jesus sa akin? Or... Sa akin kasi simple lang Discernment is trying to notice the movements of God in your life. Na parang sa akin, ako simple lang ang prinsipyo ko. Kung hindi ako palalabasin ng seminaryo, ibig sabihin gusto ng Diyos dito ako. Kung walang mabigat na dahilan para lumabas ako na humihila sa akin palabas, hindi ako lalabas. No? Dumating sa punto nagkaroon kami ng major family problem. Theology na ako nung malapit na ako matapos. And I was contemplating on the idea na hindi na ako tutuloy. Na hindi muna ako magpapa-ordain. Tatapusin ko yung seminary formation pero hindi muna ako magpapa-ordain. I have 5 reasons din. No? Hindi ko na enumerate yung 5. Pero alam mo, habang dumadating yung... Nakasulat na yung letter ko na I intend not to continue. But I surrendered my will to the Lord. Ito yung gusto ko, Lord. No, when you surrender your will to the Lord, wag niyo na siyang panghulain. Sabihin niyo sa kanya kung ano yung gusto ninyo. Yun, for me, that's discernment. Wag mong panghulain ng Diyos sa kung anong gusto mo at wag mong hintayin na sabihin niya sa iyo yung gusto niya. Na para bang mananaginip ka parang si Samuel. Ang swerte mo naman, di ba? Oo nga, napakapalad diba? nung... Napakapalad mo pag binulungan ka ng Diyos. Adi ikaw na. Ang sa akin, sabihin mo sa Diyos kung ano yung gusto mo at ipapakita niya sa iyo kung yun din ba ang gusto niya o hindi. Ako, I gave 5 reasons. Nakasulat yun dun sa letter ko. Wow. Oo. Then I surrendered it to the Lord. And after I wrote that letter, you know what happened? Unti-unti yung 5 reasons na yun na-resolve. Oh my. Without me going out of the seminary. And I would consider it miraculous. I would consider it really not coincidence, but God's providence. And by then, I realized, hindi. Gusto ng Panginoon, diretsuhin ko na to. Diretsuhin ko na to. And even though I cannot say that I am fully ready, I don't know if any person could ever be super ready to receive the grace of ordination. Hindi ko alam kung merong gano'n na ready na. I don't think so. No? Siguro, nung time na yun, meron pa rin mga doubts kahit miraculously natanggal yung 5 reasons na yun. Pero, para sa akin, napakalaking mensahe na ng Panginoon yon na siya yung may gusto, hindi lang ako. Yeah. Oo, imagine, 5 nga yung rason. Ibang isa lang ang dahilan eh. So yung 5, naubos pa. Naubos. Wala man lang natira. Kaya nga sabi ko, confirm. Kaya ako nagduda ka pa, Pads, ewan ko na. Ewan ko, sabi ko, baka ma-impyerno na ako pag pinagduda ako pa. Ang galing no? Nakakapagtaka lang, naisip ko lang, paraging ganyan, yung pag malapit na magpare, tsaka may mga major, ewan ko kung gano'n yung mga narinig mong kwento pa. Ako din, same sa akin, nagkasakit tatay ko sa iyo, meron ka ring 5 reasons. So, palaging parang may final hurdle, no? Na kailangang daanan bago mo talaga i-commit yung, wala lang, na-share ko lang, kasi baka
feeling ng iba, smooth sailing eh. Maiiba pa ba tayo? Di ba nga si Jesus, the night before. Di ba? Yung struggle niya, the night before. So I think, it goes the same, no? Same lang. Yeah. Natatawa, at na-realize ko lang kasi nabanggit mo kasi di ba pinapakinggan ito sa Halo? So, ay, talaga ba? Oo naman. Grabe ka naman, Pat. Siyempre. Di ba? I mean, medyo kinilig ako bigla. Oo nga, kausap ko yung narinig ko sa araw-araw. Wala na kasi nag-ginaspel mo na eh. Sabi ko, oo nga. No? Ito pala ko narinig si Pat. So, anyway, Pat. So, that's good, no? And you were ordained when, how many years ka ng pari, Pat? Ngayon, 6 years na. Noong March 20. Okay. 2018 ako na-ordain, March 2018. So technically, magka-batch tayo sa pagpapare. Pero ako na kasi late November. November ka na. So, pero pang 6 years ko na this year. Yan, congratulations sa atin. So, congrats din. Nako, tapos grabe. Almost tapos na talaga yung honeymoon stage ng pagkapari natin. Ay, oo. Ako nga parang ang tagal lang natapos. Ang dami na nating nakikitang mga nakaka-disorient sa buhay pagkapare. But yeah. Totoo. Yeah. No? Iba yung mga first 3 years eh. Yung talaga 3 year, kala nyo kayo lang may 3 year each. Kami din, no? Di ba tawag nila sa relationship na mag-asawa or mag-girlfriend, boyfriend, the 3 year each, no? Meron din ganun sa atin. Totoo, no? Tapos okay na. Parang nalampasan mo na yung era na yon nung parang okay lang lahat. Excited ka pa sa lahat ng bagay. Totoo. No, pero hanapin mo yung parang new fire, no, na mas consistent and mas stable. And then, Pads, ngayon, so what are your main activities now as a priest? Di ba dun sa pagiging parochial vicar? Kasi alam ko you're active in the SOCOM ministry, di ba? So, personally, I maintain social media ministry. Of course. Yung sa madaling sabi ni Father Franz Dizon, baka naman, ha? So, follow nyo na yan naman, sa guys, Facebook, YouTube, TikTok. Pero hindi ako sumasayaw doon. Sa Instagram also, nandun ako. And sa lahat ng mga social media platforms. And also sa Halo app, no? I consider it a personal ministry na din. Kahit tinap lang ako nitong American-based company na Halo, the #1 Catholic meditation app. Ayan, mag-download na kayo. So, yun, doon ako maririnig araw-araw, bukod sa social media, sa Halo app. And then I'm also taking up master's degree in social pastoral communication sa UST. So, ngayon ay nagsusulat ako ng thesis. Kung may nasusulat ako. Oo, meron. Sa social pastoral communication. Sa UST. So, yung program na yun, I think, unique doon. Sa Thailand yata meron din. Pero, yung una dito sa Pilipinas. So, sa UST. Then, sa parish, ako ang inassign ni Father Memeng na maging advisor or spiritual director ng mga sakristan, ng youth, at saka ng SOCOM o ng Commission on Social Communications. Tapos, sa diocese naman, I serve as the chairman of the Diocesan Commission on Social Communications and chaplain ng Courage Apostolate. So, yung pong sa mga hindi nakakaalam, yung may apostolado po kasi ang simbahan, no? It is recognized by the Catholic Church for persons with same-sex attraction o mas kilala ng iba na LGBT community. Meron tayong ministering ganyan. At sa Malolos, we have a chapter there na nagmi-meet kami twice a month, no? On a regular basis. Yeah. Okay, teka lang. Ang dami yung ganap, Pads, ha? Hindi ka busy. Hindi. Parang ano yung busy? Wala. Grabe, teka. Isa-isa yung Pads, ha? So you have your own page. Kailan anong inspirasyon nun? Bakit ka nag-start ng sa madaling sabi? Kasi nagsusulat ako dati ng mga, masipag ako dati magsulat ng homilies every day. Hindi, kailangan na sa Halo. Sa Halo kasi kailangan mag-submit ng transcript bukod dun sa vocal, sa audio recording. Okay. So, dalawa yung kailangan ko i-submit, no, per homily. So, nung diakono ako, I began writing my homilies. Tapos, yung gist lang, may not full, no? Yung gist ng homily ko. Tapos, nilalike yun ng bishop ko. Akala ko wala lang siyang magawa. So, pinopost sumalangit na nawa si Bishop Jose. Pinopost ko siya sa personal account ko. Friends kami nung bishop namin. Nilalike niya yun. Ang tiyaga niyang naglalike. Tapos, napansin ko, akala ko wala lang. Tapos, nung minsan nagkita kami, sabi niya, maganda yung mga sermon mo, ha? Sabi niya, tuloy mo yung pagpo-post. Ko, Bishop, binabasa niyo po.
Oo naman, palagay mo ba magla-like ako ng hindi ko alam? Sabi ko, okay po, natutuwa lang po ako na na-appreciate niyo po pala. Tapos Yeah. nandun yung idea na balang araw, i-publish mo yan, pero hindi ko pa iniisip yun. Ang sa akin, I just enjoy sharing my thoughts, my reflections online. Mhm. Now, nung naging pari ako, ang busy pala ng buhay ng pari. I Mhm. mean, hindi kagaya nung deacon ako, I just preached at the mass. Maraming bakanting oras. Pag pare, kahit pala gabi, minsan meron kang kailangan kausapin, ganyan. So, nawala ako dun sa routine. Pero gusto ko pa rin i-record yung homiles ko. Nag-start akong i-record yung homily ko ng video recording. Yung naka-selfie lang akong ganyan. Tapos, Okay. na-selfie lang akong ganyan. Kinukunan ko lang yung sarili ko, mga 1 to 2 minutes. Aha. Tapos, believing na yung mga tao hindi nila kayang makinig ng matagal. So, ginigist ko lang din ng 1 to 2 minutes. Tapos ano yun, mga friends ko lang nakakakita. Sabi na, Father, allow mo naman kaming i-share sa iba. Naka-restrict ang access. Oo. Kasi parang wala naman talaga. Gusto ko lang ma-record yung For your reflection sake, ko. for posterity. Oo lang, ganyan. oo, ganyan. Tapos in-encourage ako na mag-ano ng page. Hindi ko rin pinansin. So, eventually, wala eh. Consistent. Nagre-record talaga ako everyday. Ganyan, post lang. Tapos, namatay si Bishop Jose. June. That was June. So, parang biglang nung namatay siya, naalala ko lang yung appreciation niya at yung sinabi niya sa akin na ituloy mo yan, i-share mo sa iba, and eventually i-publish mo. So, that's when I published the page. Ano yun eh? June 21 or June 20, 2018. Okay. Doon nag-start yung sa madaling sabi, no? At yun, doon siya nagsimula hanggang sa eventually na-enhance na, may mga nag-volunteer na mag-edit ng video, lalagyan ng background music, tas doon na siya nag-start na meron akong mga homilies na nag-viral, ganyan, hanggang sa lumawak na yung reach natin. Yeah. Actually, speaking of, the first time I knew of you was election season nung nag-viral Ako, yung parang homily mo. hindi pa yata maganda yung napanood mo. Hindi. Pero it was shared for the wrong reasons. Kasi Yes, naglabas ka pa ng parang second commenting on that, no? Kasi nga parang in-splice. You know what you're referring, what I'm referring to, right? Yeah, Yung ginamit siya for political purposes, yung homily mo. Tapos parang tinapat ka pa kay Bishop Sok. Wow, Oo, wow. Sabi ko nga na nag-message ako kay Bishop Sok. Sabi ko, Bishop, napanood niyo na po ito? Sabi niya, yes, I did. Sabi ko, malinaw naman po sa inyo na nagamit po ako. Sabi niya, oo naman. Let's just pray for them. And let's pray for our nation. Yun lang yung naging usapan namin ni Bishop Sok. Sabi ko, Bishop, kasi po, kayo po, idol ko kayo, bata pa lang ako. Isa si Bishop Sok sa nag-inspire sa akin na mag-preach. Tapos parang sasabihan na mas magaling daw ako kay Bishop Sok. Di wow. Diba? Parang sino ba naman ka sa kanya, di ba? Tapos, it was spliced, shared, was made viral for the wrong reasons. Yeah. And yung nag-issue ko ng statement about that, hindi na napansin kasi nga, nasa height yun ng, of course, the trolls and all. Ganyan. Yeah, grabe kasi yung divisiveness natin sa social media. Totoo, Father. At ayan naman talaga ang danger sa atin na nasa mundong ito. Na talagang we are always prone to misinterpretation. We are prone to be used against our own principles sometimes, di ba? Yeah, oo. Ang hirap mo. Nakaka-paranoid kaya maglabas ng content. Ng content, yeah. Kasi palagi na lang, ano ko yung gagawin nila dito? Kaya nga sabi ko, no, since we are talking about content creation, hindi lang kailangang magaling sa paggawa ng content, ang kailangan matatagan loob. I think, yung galing, mga 30%, yung tatag ng loob, mga 70%, no? Talaga? Para sa akin, kasi pagka naglabas ka ng content, ihanda mo yung sarili mo. Not everyone would be happy. Not everyone would accept what you say or, di ba, ganun eh. No? I don't know. I don't know for others. Pero ako, nag-aalmusal ako ng pagmumura ng ibang tao kung minsan. Yeah. Oo, tapos yung alam mo yung parang, wala naman sa Bible yan sinasabi mo. Yung things like that. Laging ganon. So, kung hindi handa yung loob mo sa mga ganon, tapos yung, syempre, yung iba, pagka kilala ka na, pag nakita ka nila sa ibang lugar, isipin nila, masungit ka, dahil lang hindi mo sila napansin or ganon. Na on the first place naman, hindi naman sila nag-approach sa'yo. Yung alam mo yung ganun, lahat yun part Lahat yun part ng pagiging mainstay sa social media.
So, yan. Yeah, totoo naman, no? So, Pads, is that the worst experience you've had with your social media? I mean, Ay, hindi. hindi. Or ano, if you don't mind talking Ang briefly ang ang about ang what's the ang worst worst things na that you've experience ko experienced? nung nagsisimula ako, Mm-hmm. na when I started my social media ministry, I would like to call it that way, Of no? course, yeah. Social media ministry, not all people were happy about it. Kasi akala ng iba nagpapasikat lang ako, that I was just making a name for True, myself. true, true. I am making money out of it. Lahat yan Mm-mm. mga accusation against me. No? And At ang galing yan sa, sa with circles ng simbahan, Bakit no? mo? Bakit nahuhulaan mo yan? Hindi. Kasi No? gets ko, saan ba bang gagaling yung questions Yeah, na yan? yung di mga ba? ganon, di ba? Sa actually, yun din. Sa circles din sa loob ng simbahan, close circles, and even some friends. Oh Yun yung my. pinakamasakit, Ah, kaya Father. naman Na parang, pala. That's yung iba terrible. malapit na kaibigan ko, pinagdududahan yung intentions ko. Tapos nandyan yung mga issue na nung medyo sumisikat na yung page, na nakikilala na ako, na parang nag-iba na daw ako, ganun. May mga ganung comment. So parang, nung una affected ako, dinilit ko talaga yung page. Talaga? Oo, in-unpublish ko yun. Okay. And then siguro, one last story about sa Yes, Madaling sure, Sabi, sure. no? Nung in-unpublish ko siya, may hinahanap siya ng mga tao. Some people, because they knew that I am in this parish, nagpunta sila doon. Doon sila nagsisimba to hear my homily. No? I know, alam ko naman dapat pag nagsisimba tayo kay Jesus tayo pupunta. No? Pero Yeah. hindi naman natin mapigil yung mga tao na gusto nilang marinig yung homily ng isang specific priest. No? Nung hindi ako pare, ganyan din naman ako. Aminin mo. Di ba? Meron talaga tayong mga personal favorites. Di ba? Yeah. And you cannot blame people. No? May isang tao na meet ko sa isang lugar. Tapos na-shock siya nung nakita niya ako. Tapos parang sabi niya, di ba kayo po si Father Franz? Sabi ko, opo. Sumiyak siya. Umiyak. Nagulat ako. Sabi ko, inaano ko ba to? Sabi niya, Father, I'm so happy nagkita tayo ng ganito, personal. Kasi pinupuntahan kita dun sa church na yon. Nakikinig ako ng homily. And you know, one time, we will together as a family. Kasi yun na dapat yung huling pagsisimba namin na sa family. Kasi maghihiwalay na dapat kaming mag-asawa. But because of your homily, nagbago yung isip namin. Pinag-usapan ulit namin. Because that was the point of your homily. You saved our family. Alam mo, these are the words that I needed to hear. These were the words na parang assurance sa akin ng Panginoon na you're on the right track. May mga taong nagsasalita ng ganyan sa'yo. May mga tao na nagdududa sa intention mo. Pero ngayong wala kang page, di ba nasa-serve din naman yung purpose ng ginagawa mo? You are depriving many people of the message if you will quit. So parang sa akin yun yung message ni Lord na sobrang burning sa puso ko that because of that, nagbalik ako. Binalik ko, i-publish ko ulit yung page. So, yun. Last question, Pats, about sa Madaling Sabi. You, as the content creator, and you have experienced success, no? How do you manage it personally, internally, na wala ka bang anong mga temptations that comes with it? Like, especially in terms of your internal disposition, ganyan. Ano bang mga, lalo na para sa mga iba na gustong gumawa ng ginagawa? Yes. Napakarami talagang tukso. Una yung fame. Yung fame. Na parang isipin mo na, I am somebody, ganyan. Kaya palagi, lalo na sa mga pare, para sa akin, para maiwasan yung temptation sa fame, una, always go back to prayer. Na palagi ka lang babalik dun sa katotohanan na kung ano man yung sinasabi mo, kung ano man yung nagagawa ko ngayon, kung ano man yung talent na meron ako, galing ito sa Diyos. At dapat, ibinabalik ko lang sa Kanya. Nice. Na palagi, the sense of gratefulness. Pag nawala na yung sense of gratefulness, na para bang ako mismo nagagalingan na ako sa sarili ko, yun yung time. Palagi yung sinasabi yan pag ang isang tao, inisip na niya na siya ay hinug na, nagsisimula na siyang mabulok. So kapag naisip ko na ang galing-galing ko,
And because of that, I do not read anymore. Ang galing-galing ko. And because of that, Pinipetics mo na lang. oo, na hindi na ako nakikinig sa iba, Oo. hindi na ako nakikinig sa ibang tao, and I don't ask for feedbacks regarding what I do. For me, yun yung lalong nakakataas ng yabang. Pero yung as long as I keep my heart and ears open to feedbacks from other people, as long as I am open to learning, that keeps my feet on the ground. And number 2, community life. Kung pari ka, kung madre ka, wag mong i-detach yung sarili mo sa community of priests or community of nuns. Yung iba kasi kapag ka, yung parang, kilala ka na ng maraming tao, parang ang dependence mo ay nasa, acceptance ng ibang tao. Pero wag tayong makalimot, lalo yung mga nasa religious community, ha, ang uuwian ninyo, yung congregation nyo pa rin. Ang kasikatan, sandali lang yan. Aware ako doon. Ang kasikatan, sandali lang yan. No, pero ang uuwi at uuwian ko pa rin ay yung presbyterium. Yeah. Kaya, dapat nandun pa rin ako palagi sa community. So, I see to it na pag may gathering of priests, hanggat maaari, nandun pa rin ako. Na kapag of course, kasama dun sa presbyterium ay yung obedience to the bishop. Yeah. Nasabi ko nga, at any time, sabihin sa akin ng obispo, Tama na itigil ko yung ginagawa ko at mag-focus ako sa ibang bagay. Sikat ako, sayang naman. I'll stop. Oo. Ganun lang yun. Kasi para sa akin, ang boses ng obispo ay boses ng Espiritu Santo when I am asked to obey. And for me, that obedience is an expression of love for God. Yeah. Dahil ang pagmamahal, hindi lang naman ako ang kung nagmamahal ako hindi sa kung paanong paraan ko. Minsan, nagmamahal ako sa paraang gusto kong mahalin ng Diyos. Pero ang Diyos ay mayroong ibang pamamaraan ng pagmamahal na gusto niyang iparamdam ko sa Kanya. And if that means deactivating my Facebook and detaching myself from publicity, so be it. Pero hanggat meron akong opportunity ngayon at hindi ako tinatawag sa ibang ministry or ina-uproot mula dito, I'll continue doing this, no? So, prayer life, community life, being connected with the bishop or the superior, being obedient to the superior. And siguro, second temptation would be yung monetization. Ito issue to palagi. Father, nagkakapera ka ba dyan? Plastic ako kung sasabihin kong hindi. Meron kinikita sa pagko-content, paglalabas ng content, no? Nung pandemic, ang laki ng kinikita. Ang laki. So, dahil doon, ako, personally, dinedetach ko yung sarili ko na ayokong tingnan na yung kinikita ng page ay bayad sa akin. Dahil hindi dapat binabayaran ng preaching ko. Hindi dapat binabayaran yun. Yun ang conviction ko. So, it goes to the volunteers. Hindi po ako nag-edit ng content ko. Hindi ako kasing kasipag ni Father Albert. Hindi ko na ang kaya. Ang dami mo naman kasing content, At saka ang dami kong ginagawa. So, meron akong volunteers and doon na pupunta yun. Tapos ngayon, na nagkaroon ako ng diocesan ministries, even yung mga gifts kapag ako ay nagse-celebrate ng birthday, ng anniversary, it goes to the fund of the ministry, of the commission. So, palagi akong ganun. So, ang sa akin, kung ano man yung ginagawa ko, I am detached from that. And if I am making money out of that, it goes to the ministry, not to the minister. Kasi, para sa akin, ano lang yan? Pera lang yan. Ba't ko pag-iinteresan yan? Para sa akin, kahit walang matira sa akin, at ngayon, Father Albert, I was telling, nung time ng pandemic, nakakatulong pa kami sa iba, sa mga parokya na walang live streaming equipment, nag-donate pa kami, yung ministry namin, kasi nga, we're making a lot during the pandemic. Pero after the pandemic kasi, yung mga tao dati kasi yung ang gusto nilang content, yung mga nakakabanal talaga. Ngayon, balik na sila doon sa yung mga, hindi ko ginajudge yung ibang content, sa mga mas entertaining na content. Yan. Oo, nandun na sila. Dati kasi kala nila mamamatay na sila anytime. Kaya lahat ng pampabait, yan ang pinapanood nila. No? So kami, nung time na yun. So, ngayon, palawal na ako, Father. Yun ang totoo. Palawal na ako sa volunteers and all. Pero hindi nagkukulang ang Panginoon. Meron dumadating na ibang blessing para ma-compensate pa rin
yung makatulong din ako sa mga volunteers, no? Yung isa nga nakatapos, 2 na, yung nakatapos ng pag-aaral. Imagine. O, hindi, Wow. pero hindi ko naman pinaaral yun. Oo. Pero ibig sabihin, yung allowance man lang Oo, nakakapag-contribute. nakakatulong sa kanila. So, that's what I do now. I help students na alam kong may potential na i-handle yung mga accounts namin. And para sa akin, ang volunteer ay hindi libre. Meron din kami binibigay na something. Oo. Dahil para sa akin, tulong yon sa pag-aaral nila. So, iyon. Sa akin lang, yung detachment, wag mawawala. Yung detachment from fame, detachment from money. Kasi hindi yan permanenteng nandyan. Hindi yan permanenteng nandyan. So, detachment from all these things, but attachment to the Lord is important. And to the community where you belong. So, kung yan man, kung laiko ka sa family mo, huwag mo kalilimutan ng pamilya mo, no? Kung pare ka, huwag mo kalilimutan ng presbyterium. Kung religious ka, huwag mo kakalimutan yung kongregasyon mo. Dahil yan din ang uuwian mo, itong pagkakataon na ito anytime mawawala sa'yo. Sarap, ang ganda. Parang kailangan yun i-echo sa lahat ng content creators and aspiring. Kasi di ba, ang dami nang gumagawa nito no? And for some, parang baka iniisip nila, pang matagalan ito. Ako, malinaw sa akin, hindi. Hindi. Kaya hindi ko pababayaan pa rin yung ministry ko sa parokya na yun din yung magpapagrounding kasi sa iyo Galing, ang galing. Sige, Pads. Finally, kasi nabanggit mo rin, no? Napapanahon kasi ngayon dahil nga may lumabas na ng mga document from the Vatican about this issue na tinatapakan tong issue na to. And you happen to be directly or formally working with one of the ministries addressing this and talking about our ministry with the LGBTQIA+ community, no? Na sa simbahan ay palaging always a question. Ako palagi akong tinatanong tungkol diyan. Father, ano bang gagawin natin? Or kung sila yon, Father, paano ba kami papasok sa simbahan? Ganyan. So, and I've always wanted to talk to you about this kasi ikaw meron kang, I presume, mas marami kang karanasan. Ever since I heard, narinig ko pa nga yung podcast mo, yung hindi madaling sabihin. Tama ba? Oo, may podcast ako noon, by the way. Alam mo, pangarap kong ituloy mo yan. Sana matuloy ko. Kasi ang hirap ng mga topic. Sabi ko nga, ang tapang talaga ito ni Father. Ibang klase. Pinasok niya tong mga topic na ito. Napakadugo. Alam ko, may interview ka ba with a member? Isang lesbian yun na interview ko Oo. Galing talaga, Pads. Siguro, Pads, dalawang perspective lang. Para dun sa una, kunyari ikaw, ano ba yung, kunyari may isang tao na who has struggles with same-sex attraction or with their gender identity, no? Ano ba yung pinaka-kailangan nilang marinig o malaman bilang isang Katoliko na siguro hindi masyadong nabibigyang pansin? Okay. Una ay, ano man ang sexual preference ng tao or what they call now gender identity, o kung ano man yung tawag nila. Kasi minsan mas nagiging... Kasi ang problema, mas nagiging komplikado yan because we want to give a lot of names to it. Kaya nga, ang simbahan, hindi rin siya masyadong komportable na tawagin yung community na LGBT. Kasi para sa simbahan, wala nang ibang mag-o-honor, wala nang ibang honorific title and a recognition of dignity and the rights of people than to call every human being as a child of God. Mm-hmm. So, yun yung core idea at pinanggagalingan ng simbahan. Yan man ay, kung ang usapin man natin ay Catechism of the Catholic Church, o yan may Fiducia Supplicans, yan may Dignitas Infinita. Lahat ng yan, ang baseline yan, we are children of God. At doon manggagaling yung anumang aral at anumang pamamaraan kung paano paano uunawain, yun yung sinasagot ng aral. Pangalawa, paano pakikitunguhan, yun yung tinatawag na pastoral accompaniment sa mga tao na at the very basic level ay tao kagaya nating lahat. Anak ng Diyos kagaya nating lahat. Kaya kung meron mang unang dapat na malaman yung mga tao na merong na nasa ganitong sitwasyon o nasa ganyang pagkilala sa sarili, unay dapat i-reiterate na anak sila ng Diyos. Anak sila ng Diyos at hindi na bago ang pagmamahal sa kanila ng Diyos dahil lang sa
mga karanasan nila at dahil sa nararamdaman nila. Ang pakiramdam, ang feelings naman ng tao, it's neither wrong or right. Kung nararamdaman mo yan ay dala ng pagiging tao mo. Meron kang pakiramdam. Ano lang ba yung nagiging mali? Yung mga actions natin bilang tao, that our action seems to be incompatible to what God wants for us, doon siya nagiging kasalanan. No? Sino bang hindi nagkakasala? Di ba lahat din naman tayo, regardless of sexual orientation, regardless of our personality, lahat tayo talaga ay prone to sin. Kaya, una, para maiparamdam nating mahal sila ng Diyos, pakinggan muna natin ang kwento ng bawat isa. Kasi minsan parang pine-presuppose natin na yung idea natin ng pagiging LGBT or ang idea natin about persons with same-sex attraction ay pare-pareho. Na para bang minsan kapag nakakita ka ng isang cross-dresser, iniisip po, ay malandi yan. Minsan, sorry for that term, baka bawal dito sa podcast, no? Wala namang censorship sa Spotify. Wala. Na kapag nakakita ka ng lalaki na may kasamang lalaki na parehong may itsura, minsan iniisip mo, jowa siguro yung dalawang yun. No? O kaya nakakita ka ng dalawang babae nakasakay sa Mio, sabihin mo, siguro tomboy yan. Pero alam mo yun, ang dami nating mga stereotyping, ang dami nating mga prejudices against. Kaya nga, tinuturing sila na isa sa mga marginalized community because they are always misunderstood. And what is the key to understanding them? Listen to their stories. Yun yung sinasabi ni Pope Francis na who am I to judge? That we cannot give a declaration na para bang lahat sila ganito and we are judging them accordingly. No. Kung meron mang declaration ng simbahan, ito'y nagtuturo tungkol sa pangunawa niya, hindi sa taong partikular, kundi doon sa issue na kanilang kinapapalooban. So, dapat malinaw yun na parang halimbawa na, when I speak about good politics, I am not speaking against bad politicians. Parang ganon. Na parang, I can speak generally about what is good politics. I can speak about what is good governance. But that doesn't mean that I am condemning people in the government or I am condemning politicians. Ganon din. The church speaks and teaches according to her right about same-sex attraction, about gender identity, because she has this responsibility to teach. But it doesn't mean that the church condemns. Hindi porket hindi ka nag-a-agree sa simbahan, ay kinakalaban ka na ng simbahan. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kailangan ma-distinguish yun. Kasi ang simbahan, ginagawa niya ang lahat ng paraan para abutin ang kanyang mga anak. Para abutin ang mga anak ng Diyos. At paano ginagawa ito ng simbahan? Sa maraming paraan. No, na hindi tayo aware. Una, pag nagsimba ka, hindi naman chinecheck kung anong gender identity mo. Diba? At the very basic level, walang pumapasok sa simbahan na tinatanong. Kasarian. Wala. Diba? Kapag bininyagan ka, you are entitled to the sacraments. Except if you know that you have committed sin. Pangalawa, hindi tayo pinipigil. Hindi tayo pinupulis ng simbahan sa mga pagkakataong gusto natin piliin ng kasalanan. At sa akin, yun nga yung parang overwhelming acceptance ng Catholic Church sa lahat ng tao. Sabi nung nagkaroon kami ng attendee na non-Catholic sa isang program namin sa Courage. Na sabi ko, ba't ka umattend dito? Di ba ibang religion ka? Iba yung paniniwala mo. Sabi niya, wala naman pong ganito sa amin. Sa amin po, impyerno ka agad. Ganon. Parang kapag ka ganito po yung feeling mo, lalo na may partner ako, no? Kasi that mag-partner sila na umattend. And kami, we just, kasi hindi namin alamin na kung ito ba ma-enlighten. It's only God's grace who can tell na baka itong mga tao na to ay magkaroon ng conversion. And when I say conversion, we do not force people na magkaroon ng heterosexual attraction. Na
na after na maging part sila ng courage, makakapag-asawa na sila ng opposite sex. Hindi ganun yung goal ng courage. Ang goal ng courage is simply to allow the Holy Spirit through the prayers of the community and through sharing each other's stories, to allow the Holy Spirit to transform their lives in the way that God wants them to live. And that is a life of freedom from any unhealthy attachments. No? A life of chastity, in short. Kasi ano yung sinabi ni Pope Francis sa Patris Corde? He admires Saint Joseph because he loved with a chaste heart. And what is the chaste heart? It is a heart free from possessiveness. Ganun lang kasimple, na parang na pwede namang magmahal ng kapwa, anuman ang kanyang kasarian, basta't wala yung pag-aangkin at wala yung kagustuhan mo. Kasi yung sexual actions natin, yun yung kino-convey nun na gusto mong angkinin yung tao, especially yung homosexual relationship. It is like owning the other dahil ang nade-derive mo lang doon ay pleasure. Kaya kakaiba siya sa relations between man and woman. Kasi it's not selfish. It's selfless. Why? Because you give yourself to the other to create another life. Nandun yung openness to life na hindi lang siya pleasure, it's a responsibility. Kasi you become responsible not only to the person na you have this relations with, pero dun sa maaaring mabuong buhay. Kaya ang laki nun difference Sasabihin ng iba, magpareho lang yan. Homosexual relationship, meron siyang malaking pagkakaiba. But of course, Father, hindi natin pinag-uusapan natin yan kapag na-bring out yung topic na yon. Pero mas madalas ang pinag-uusapan sa ministry, bihira namin pag-usapan to, yung ganito ka-technical, bihira. Ang madalas sa pinag-uusapan namin, yung mga struggles nila as a person. And sometimes, it's not just about their sexual identity. Baka akala nyo, pag nasa courage kami, wala kaming ipinag-usapan doon, kundi yung sex life ng mga tao or yung kanilang struggle na Hindi. We talk about work. We talk about family. We talk about dreams. We talk about building houses. We talk about dream cars. No, we talk about a lot of things. And yes, we talk about food. And we enjoy food. No? Normal silang tao. Yun, parang ang ano lang para bang, ang tingin kasi ng iba parang napaka-alien. The more that we treat them as a separate group, the more that we fail to welcome them as they are. Kaya imbis na isipin natin na parang, hindi, separate group yan, no? Yun din yun naman yung ano, kasi may stigma At ang nalulungkot ako kasi ang naglalagay kong minsan ng stigma ay yung mismo mga tao na nakararanas nito. That they, again, I don't want to blame or judge anyone na para bang by singling themselves out, by clamoring to have their own rights. Kasi yun yung own, na parang amin lang. Parang lalo mo lang sinisingle out yung sarili mo mula sa community. Sorry, that's how I see it. But again, I respect kung meron mang ibang idea. Pero para sa akin, ganon. Whereas na ituling mo yung sarili mo yung part ng community, as normal as it is, I think parang that is the way to go. The way of integration. Yung sinasabi ni Pope Francis from pastoral accompaniment, discernment, integration. Saan yun? Sa Amoris Laetitia. Yun yung model na gusto niyang mangyari. And that is what we try to do sa Courage. If people wants to talk about their sexual struggles, then we listen and then we pray for one another. But if they talk about other things, normal na magkakaibigan, ganon. At alam niyo, yun lang naman ang hinahanap ng tao pagtanggap at pagmamahal. Kung naibibigay yan ng pamilya, if you're listening to me as a parents who have children na alam ninyo na merong ganitong tendency, bata pa lang, nakikita ninyo, lalambot-lambot o tigasin kapag babae, wag ninyo namang sabihin kagad na bakla ka ba? Tomboy ka ba? Ang susunod ko kasing tanong sa'yo, ano naman ngayon? Sige, pag nalaman mong bakla o tomboy yung anak mo, mababago ba yung pagtingin mo sa kanya bilang anak? At ang pangalawang tanong ko, kapag nabago yung tingin mo, nagiging totoong magulang ka pa ba? Yun ang susunod kong tanong. At pangatlo, kung hindi magkakaroon ng espasyo sa puso mo yung anak mo,
diyan magsisimula yan na maghanap ng espasyo sa puso ng iba. At doon mangyayari yung kinatatakutan mo na malayo sa inyo at mapunta sa kung saan hindi nyo sila gustong mapunta. Kaya para sa akin, isa lang yung sinabi ko pero ang dami. Isa lang naman yung point ko eh. Ang point ay maramdaman nila na mahal sila ng Diyos at mahal sila ng mga taong malapit sa kanila. And how do you do that? By listening to them, by trying to understand them, and by treating them not as a separate entity, but to treat them normally as you would treat other sons, other friends, and other people. Grabe, Pads. Ang galing. Ang ganda. Ang ganda. Ang dami kong gustong i-follow up, pero naligaw na rin ako. Ang daming nangyari doon, ha. Ibang klase. Ang galing. Iba talaga pag may karanasan ka, Pads, na diretso, no? And it's good to know. Ako rin, akala ko talaga pag Courage Philippines, parang yun lang ang pinag-uusapan niyo, yung particular na Ang bagay. boring naman nun. Hindi ako tatagal sa ganong ministry, puro ganun lang ang usapan namin. Ang galing, Pads. Siguro, ano na lang, Pads, last. Kasi that's from the perspective of people who are going through it, no? But oftentimes also, people ask me about, ito naman mga tao na nasa labas, no? Na, Father, hindi namin, paano ba to, Pads? Na, kunyari, sabihin, Pads, hindi ako komportable kasi nandun sila ang kapal ng foundation, gano'n. Tapos nagsiserve pa, ganyan. Parang, ako minsan gusto ko silang pagsabihin na, mauuna pa ba dapat yung personal bias nyo versus yung pagtanggap natin sa... Kaya, Pads, how do you address yung mga ganung concerns? No? Una, walang matapang na magtatanong sa akin. Kasi alam nila I'm into the ministry, no? Na sobrang tapang na lang siguro kung merong mag-a-approach sa akin ng ganon. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung kayo man ay ganyang mag-isip, alalahanin ninyo yung ginawa ng Panginoon dun sa babaeng makasalanan. Hindi ko sinasabi na lahat ng nasa LGBT community makasalanan. But I am saying, kagaya ng babaeng ito, they are misjudged. Mm-hmm. At ano ang sinabi ng Panginoon? Sige, kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Pwedeng wala kang foundation sa mukha mo bilang lalaki, pero yung mga ginagawa mo sa kadiliman, hindi natin alam. Mas malala. Baka mas malala pa. Ako, Father, isa sa mga humbling experiences ko talaga pag sa confession, yung kapag nangungumpisal yung mga bata. It humbles me kasi akala ko, yung andali-daling manghusga ng ibang tao, yung pala, may mga kasalanan ako na mas malala pa dun sa kasalanan ng nangungumpisal. Lalo na yung mga bata nga, no? Yung innocence nila. Kaya, don't presuppose. Kami bilang pare, we don't presuppose na kami ay better always than other people. At ganun din ikaw na ganun mag-isip. Don't presume that you are always better than other people. At palangalawa nga, don't be deceived by appearances. Tandaan ninyo, paano pinili ng Diyos si David? He is not the one who is worthy sa mata ni Samuel. Tama? Si Samuel, galing ko ng Bible. Magaling kasi sa Bible to eh. Kinakabahan ako ng konti eh. Di ba? Okay. Tandaan natin, he is not the best option. At ikaw din. Hindi ikaw ang best option. Merong mas deserving pa siguro sa'yo na mabuhay sa mundo, pero ikaw yung binigyan ng pagkakataon. So instead of judging one another from the outset, palagi naman sinasabi ng Panginoon yan eh, huwag natin husgahan ng isa't isa. Nandito tayo para unawain ng isa't isa, hindi para husgahan ng isa't isa. Hayaan natin ang Diyos ang humatol sa atin. No? But of course, in place yung mga yung mga guidelines natin. Ngayon ay meron tayong synodality. Lahat naman ay sinusubukang pakinggan, pero palagi kong sinasabi, hindi lahat ay pakikinggan, pero hindi lahat pagbibigyan. No? So wag nating isipin na yung synodality, it will be an opportunity for the church to change its teaching on certain things or its stance na halimbawa na sa mga liturgical ministries, parang sino ba yung pwedeng mag-serve, whatever. So it really varies. I cannot speak generally for all dioceses or for all parishes. Dahil meron din, kaya nga napakahalaga sa ating mga pastor, yung discernment. Yeah. Para sa akin, this is co-discernment with people. Na parang, kasi parang pag inisip natin paglilingkod sa simbahan, parang yan lang ba yung paglelektor, yan lang ba yung marami kasing ministry sa simbahan. At ako, para sa akin, yung youth ministry at saka yung media ministry, ang dami kong nakakatuwang na mga persons with same-sex attraction na very fruitful sa ministry, no? And
they're good at that. Sa production, sa decoration, ang galing-galing nila doon. And I think, in a special way, God has called them to these ministries. No? Kaya wag din naman sasama ang loob ng mga kapatid natin na kapag ka na-deprive kayo ng opportunity na mag-serve sa altar, kasi hindi lang naman yun yung ministry na magiging influential sa mga tao or makatutulong sa spiritual life ninyo. Napakadaming ministry sa simbahan. Sinabi rin naman yan ni San Pablo na maraming bahagi ang katawan ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng ipagsiksikan na lahat tayo dapat kamay, lahat tayo dapat paa, lahat tayo ulo. Hindi. Hindi tayo lahat dapat liturgical ministers. Kung ako nga ba't pa ako makikipagsiksikan doon? Lahat gusto doon, di ba? So, ang dami-daming ministry sa simbahan na pwede nating pasukan. Kaya kapag ka na-reject, no, sabihin na natin na baka ang dahilan talaga kung minsan ay discrimination. The call for us is really to humility. At yung humility ay nakaugayan, hindi dahil nagpapaapi ka. Ang humility ay dahil alam mo yung totoo mong worth at hindi mababago yon. Husgahan ka man ng ibang tao, i-reject ka man ng ibang tao, hindi mababago yung dignity na yon. Kaya you will continue serving the Lord in whatever ways possible. Don't just give up. Grabe, Pats. Ang sarap. Sarap ng episode na to. Wala akong masyadong ginawa. Nakinig lang ako. Sana palaging ganito, no? Salamat, Father Franz. Yeah. Siguro, just to close, no? Kasi a lot of people, sadly, not many people know about courage. So siguro, can you inform our listeners kung how do they participate, support, or I don't know, get in touch with that ministry? Okay. Wow, very well. Thank you for giving me this platform to promote courage. Courage is actually everywhere now. Marami na awareness. I think there's one chapter in Cebu, there's one in Parañaque, there's one in Manila. Meron po mga courage chapters na malapit sa inyo, and kami in Malolos, we are planning to put up an online version of courage para we can accommodate people from other places, but we are still planning to do it. But you just search for Courage Philippines. It's a public page. Mag-message lang kayo doon if you are interested to join, if you're interested to help. Meron din kaming separate page sa aming Malolos chapter, sa mga malapit sa amin na mga probinsya o mga bayan malapit sa Malolos or around the Diocese of Malolos. Yung Courage Malolos chapter, no? Courage Apostolate Malolos chapter. Just simply type Courage Malolos, lalabas na yung page namin. Just message us. And you can even reach me personally sa pamamagitan ng aking Facebook page, yung sa Madaling Sabi. No? Minsan may mga courage concerns doon, and I accommodate them and I lead them to our coordinators, no, na very accommodating na i-assist kayo sa kung ano man yung information na kailangan ninyo. Of course, we are careful about your anonymity kasi hindi naman lahat ay willing to make themselves known out to the open. So this is still an anonymous group. We will not post your pictures. We will not divulge your names, and we don't even divulge the place where we meet, no? So medyo may pagkaano kami, ano matawag dito? Secret society ba? Hindi. Sasabihin namin sa inyo kung saan magkikita once we know that you are really interested and you are sincere in your intention to be part of the community. Amen. Grabe, Pads. Nakakatuwa. Punong-puno ako sa usapang ito, pero bitin na bitin din po ako, Pads. So sana makaulit po kami sa inyo, sa inyong schedule, kahit alam kong very busy ka. So, Pads, quick lang, saan nila kayo mahahanap sa mga ministries niyo po? So, you can look for me. Patype nyo lang yung pangalan ko sa mga SOCMED, Father Franz Dizon. Andun ka na kasi, Andun na kasi, Oo, grabe. Makikita niya kahit sa Google, type din na lang po, Father Franz Dizon. Okay. Sa Madaling Sabi, no? Yan yung talagang naging brand ko, no? Minsan mas kilala pa ako ng mga tao na, uy, si ano yun? Si Father, sa Madaling Sabi sa'yo na. Mas na tumatak. And for me, that's okay, no? It's Jesus who should be the center of all contents, no? Palagi ko nga sinasabi, si Kristo ang sentro, hindi ako. Palagi ganun. Si Kristo ang sentro, hindi ako. At kagaya nga nung sabi ko nung Luna Aurea Awards, the moon can only shine because of the sun. And every Catholic content creator, every Catholic can only shine if they reflect Jesus in their lives. Amen. Grabe, hanggang dulo. Meron pa pong pahabol si Father Franz. Maraming salamat, Pads. Thank you po talaga. Thank you. At sa lahat po ng nakinig, umabot hanggang dulo, thank you very much for listening. I hope you can like,
follow and share this page. It's called The Padscast. So, muli po ako si Pads Albert Garong kasama si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi. and this is the Padscast powered by St. Paul's, and may God bless us all.